pag-asa'y ihayag, sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin, kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang, oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, di mapasusubalian, kanyang pagkahirang. Nagtuturo ng kabanalan, pag-ibig niya sa kawan. Ihahanda ang mga banal sa pagdating ng kanyang anak. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin, kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang, oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian, kanyang pagkahirang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian, kanyang pagkahirang. Kapag ka naiisip natin ang salitang pagdating, may kasamang pananabik, di ba? Gaya ng isang anak na matagal nang hinihintay ang kanyang magulang na umuwi, o isang mahal sa buhay na muling makikita pagkatapos ng mahabang panahon. Ganoon din dapat ang puso natin habang inaabangan natin si Kristo, puno ng pananabik at pasasalamat. Ang kanyang pagdating sa mundong ito ay hindi basta pangyayari sa kasaysayan. Ito ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, ang Diyos na bumaba upang maranasan ang ating buhay, upang iligtas tayo mula sa kasalanan. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Pastor Rod Surilla na gagabay sa atin
sa ating panunood ng Oras ng Katotohanan Classics. Marami sa atin, habang papalapit ang Pasko, nakakaranas ng iba't ibang emosyon. Ang ilan ay masaya dahil buo ang pamilya. Ang iba naman ay tahimik, nag-iisa, o may pinagdadaanan. Ngunit ang pagdating ni Jesus ay para sa lahat. Para sa masaya, sa nalulungkot, para sa mayaman o sa kapos, para sa banal at sa makasalanan. Siya ang liwanag na dumating sa gitna ng ating dilim, upang maghatid sa ating ng liwanag at pag-asa. Kaya naman sa pagkakataong ito, panoorin natin at bulayin natin ang mga salita ng Diyos na dadalhin ng ating minamahal na late Apostle Arsenio T. Ferriol. Mabati kami sa bawat sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Merry Christmas doon. Purihin ang Panginoon. Sa pagkakataong ito ay patuloy nating bubulayin ang tungkol sa pagdating ng Panginoong Kristo. Alamin natin na sa banal na kasulatan ang kanyang kapanganakan sa laman sa anyong tao ay tinatawag din itong pagdating o pagparito. Halimbawa, sa unang Timoteo, pangkat-1, talatang 15, pasabing nararapat tanggapin ng lahat na ang Panginoong Kristo ay naparito upang iligtas ang makasalanan. Siya'y naparito. The birth of Christ is the coming of Christ our Lord. Kaya napakaliwanag ito. Hindi na ipagkakamali na ang Ama ang dumating. Sa iba kasing Protestant, ang Ama ang dumating. Kaya tinatawag siyang Diyos Anak. Bakit? Ipinanganak ang Diyos. Malabo yan. Kaya tuloy dumadami ang mga bulaan. Dahil sa labo ng pangangaral ng ibang mga mangangaral. Sa atin, kung ano ang sinasabi ng Bible. The birth of Christ, our Lord, which is called Jesus, is the coming. Masisitas pa natin ang 2 talatang ito sa Hebreo, sa pangkat 10 at talatang 5, na sinasabi ng kasulatan, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, yun lang ang pinapatunayan ko, na ang Kristo ay pumasok sa sanlibutan. Pagkapanganakan kasi, parang karaniwang tao ulit, ipinanganak. Ang sinasabi kong karaniwang tao ay tao. Si Kristo nakitulad sa tao, kaya ipinanganak ng babae. Ngunit, pag hindi mo babanggitin yung ibang talata, parang bababa lang siya. Ngunit, ang sabi sa Biblia, siya ay naparito sa ating sanlibutan. Gaya ng sinasabi ko, walang tao na makapagsasabi na siya naparito sa sanlibutan. Ang ganun tao magsasalitang siya naparito, parang siya galing sa ibang space, sa ibang sandaigdigan, o kaya yung mga paniwala ng mga taong nagpa-practice ng spiritism, na sila kuno'y nakatira sa ibang planeta noon. Noong hindi pa sila pinapanganak na tao, nakatira daw sila sa ibang planeta. Yun nga lang, hindi nila alam kung anong planeta yun. Mga mapanaginipin. Lahat ng tao, tagalupa ang sabi diyan. Tagalupa lang tayo, hindi tayo nanggaling kung saan-saan. Tayo talaga tao. Si Kristo nasumpungan sa anyong tao. At sa Pilipos 2:6, bagamat siya ay nasa anyong Diyos noon. Noong hindi pa nagaan yung tao, siya ay nasa anyong Diyos.
Ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang nasaan yung tao na galing sa langit. Lahat ng tao, kahit ano ang anyo mo, basta tao ka, tagalupa ka. Ngunit ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Ako, yung iba naman picture niyan. Pag yan ay gamitin ng talata, hindi galing sa langit ang panukala. Alam yan? Nasalbahin talaga. Ginawang panukala yung sabi ng Panginoon, walang umakyat sa langit, kundi akong nanggaling sa langit. 3:13. Sa kanila yan, lalagyan ng panukala. Talagang makakalin lang ng tao. Kaya huwag kayong palilin lang. Kung maaari mga kapatid, pag inyong nasulyapan sa TV ang mga yan, kaagad, alisin ninyo. Para kayo nakakita ng aswang at tigbalang. Sa inyong takot na kayo ma-hypnotize. Mga kapatid. Kaya, ang ating Panginoong Jesucristo ay isinilang. Ang Kristo galing sa langit. Juan 6:62. Ano? Makita niyo kung umaakyat sa langit sa dati kong kinarurunan. Umaakyat sa itaas. Dating tagaroon siya. Yan ang ibig sabihin ng pre-existence ni Christ. Purihin ang Panginoon. Ngunit mga kapatid, ating inihahambing sa ating paksa ngayon ang tungkol din sa second coming. Una, maalaman natin na nang siya ay dumating, kakaunti lamang ang nakaalam na siya'y sisilang. Kakaunti lamang ang nakakaalam. Sino lamang ang mga nakaalam? Sinasabi ng kasulatan na yung mga unang nakaalam ay mga pinahayagan ng Diyos. Without God's revelation and announcement to them, they were not able to celebrate or to be a part of the joy of His birth. Ganito ang sinasabi sa Lucas 2 at ang talata ay 8 at 9. At may mga pastor ng tupa sa lupain din yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng malaking kagalakan na siyang sasabong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon. At nangyari, verse 15, nang lisanin sila ng mga anghel at nangapa sa langit, ang mga pastor ay nag-usapan, magsiparoon nga tayo hanggang sa Bethlehem at tingnan natin ang nangyari sa ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. Sa makatwid, ang first people who were able to receive the joy of His birth, of His first coming, ay yung mga taong pinahayagan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At ang sabi, ano ang nangyari? Nagliwanag sa palibot nila. Pansinin ninyo na sa second coming ay mayroong liwanag na makikita ang mga tao. Babasahin ko ito sa inyo sa 17 pangkat ng Lucas at ang talata ay 23. At sasabihin nila sa inyo, narito, huwag kayong magsiparoon at magsisunod man sa kanila. Kaya kayong mga kababayan namin na naniniwala
na si Kristo ay dumating na at nasa Pampanga, huwag kayong maniniwala, huwag kayong pupunta ron. At mo yung may nangyari sa Agoo. Di ba, ang mga tao pumunta ron, meron raw silang nakikita. Yun ay ina ni Jesus. Marami na bulag noon. Bakit? Kung saan ba naman yung gitna ng araw doon raw nagsasayaw yung dancing lady. Yung mga tao naman ay nakatitig doon. Nasira ang mata nila. Kaya sabi ni Cardinal Sim, kung kayo pupunta sa Agoo, magdala kayo ng sandwich. Sapagkat yung mga taong gutom, doble ang tingin. Kaya sabi, may clippings ako yun. Ngunit pagdating ni Kristo, gaya ng first coming, mayroong liwanag. Etong sabi, sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. May pagkawangis Praise the Lord! Kaya sa isang horizon at isang horizon, mayroong malaking liwanag. Ito mga Kristo ngayon, nag-aangkin silang Kristo mga kapatid. Kahit man lamang yung liwanag ng firefly ay wala. Yung mga pulisak sa punong kahoy, wala kahit isa. Pambira itong mga tao ito. Kaya kung tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo maliligaw. Yung iba may Biblia, sila lang nagbabasa. Dapat lahat ay nagbabasa. Purihin ng Panginoon. Kaya ng pagkawangis, may malaking liwanag. Ganon din, mga kapatid, mayroong pagpapahayag ng langit. The first coming was announced by heavenly angels. Mga kapatid, ang second coming ay meron din. Dito sa unang Tesalonica 4 at talatang 16 ay ganito ang sinasabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw. May sigaw. May tinig ng mga arkanghel. Yan. Yung sigaw pala, tinig ng mga arkanghel. Ay sila nang dumating mga kapatid, yung Kristo nilang mulaan, sila ang nagsigaw Malaking pagkakaiba. Sila ang nagsigaw. Ngunit pagdating ni Kristo, ang mga arkanghel ay may sigaw. Purihin ng Panginoon. At may pakakak ng Diyos. May pakakak ng Diyos. Mga kapatid, ay sila, anong pakakak ang narinig? Walang narinig na pakakak. Ano pa mga kapatid, pagdating ng Panginoon, ang mga nangamatay kay Kristo ay mga bubuhay na maguli. Ayun. Yung mga patay kay Kristo, magbubuhay na maguli. Sa kanila, wala namang patay na nabuhay na maguli. Kahit yung nangamatay kay Satanas, hindi naman nagbangon. Kung bakit ang mga tao napakadaling malinlang. At ano pa mga kapatid? Yaong mga naghihintay sa Panginoon. Ayan ang sabi, sila ay aagawin. Amen? Aagawin kasama ng Panginoon sa alapaap. Yung kanila. Aling alapaap? Ang kanilang kinalalagyan ngayon, alapaap ng panaginip. Mga kapatid, pagka nagkaroon ng alapaap sa kanilang kalagitnaan, baka yung mata nila madilim na ng kaunti.
Bakit? May alapaap na. Napakalayo, kaya inihahambing natin ang first coming and second coming. Ano pa mga kapatid? Nais kong hindi ninyo makalimutan ito na ang first coming ay inihula. Inihula ng banal na kasulatan. Ang first coming. Ay yung kanila, ano ang hula? Yung mga bulaang Kristo ngayon. Hula ng mga bulaang propeta. Kaya wala sa Bible eh. Ang nasa Bible, may mga darating na bulaang propeta. Ano ang ibig sabihin ng bulaang propeta? Pastor, mukhang hindi naman nagbubula na. Hindi! Ang bulaang propeta, hindi propeta. Yan ang ibig sabihin ng bulaang propeta. Ang bulaang apostol, hindi apostol, ay nagsasalita. Pag nagsalita ka na hindi kay sinugo, bulaan ka. Yang apostol sa Griego, apostolos, Tagalog, sugo. Yang apostol na Tagalog, galing din sa banyagang salita yan. Kaya naunawaan ninyo, yung iba, akala nila yung bulaang apostol, kahit sinong ituro nila. Ang bulaang apostol, hindi apostol. Pastor, hindi naman nagsasabing apostol sila. Hindi nga nila sasabihin, hindi sila apostol eh. At kung sabihin nila, mapapatunayan, hindi sila apostol. Ngunit ang ating aral na ang kaloob ng Diyos ay walang pagbabago, nagpapatuloy, at sa tunay na iglesia, kumplito sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. A true church of God or Church of Christ must have a complete gifts of the Holy Spirit. And the first gift of the Holy Spirit is apostle. Purihin ang Panginoon. Kaya mga apostol sa Biblia nagpapakilala. Bago sila sumulat, yun munang pagka-apostol nilang mahalaga. Ay ngayon, itong mga preacher, biglang lilitaw, susulpot. Yan tinatawag na nagsisipasok na lihim. Bakit lihim? Hindi ni-announce, hindi nagpapakilala. Kami mga mangal sa inyo, hindi kami pumasok ng lihim. We speak the truth. The truth is, God will be sending. Ang Diyos ay magsusugo ng mga puso. Kaya mga kapatid, ano pa ang ating maaaring banggitin na may pagkawangis? Na ang first coming ay kakaunti ang nakalam. Sapagat sila lamang ang pinahayagan. Ganon din ang wakas ng sanglibutan noong panahon ni Noe ay kakaunti sa makatwid bagay 8 kaluluwa yung naligtas. Mga kapatid, ganyan din ang second coming. Kakaunti lamang ang maliligtas. Bagamat maraming di hamak kaysa mga nakaraang mga tinanggap ng Diyos. Ngunit pansinin natin mga kapatid, ang salita ni Kristo sa Mateo pangkat 7 at ang talata ay 13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy magsisipasok. Alin daw ang marami? Yung pintuan maluwang. Kaya kahit sa programa sa TV, sa atin napakakipot. Bakit? Kakaunti ang ating oras. Sapagat tayo ay kakaunti. Ay yung marami, di marami ang kanang mabibili. Ay tayong kakaunti, di kakaunti ang ating makukuhang oras sa telebisyon. Kaya maluang, marami ang doon ay papasok. Ngunit, ang sabi mga kapatid, anong pagkawangis? Kakaunti din, kaya sabi, strive to enter in. Pagsikapan ninyo
pumasok sa pintuang makipot. Kaya, kung gagawin natin mas maliwanag na salita, sikapin ninyong manood ng oras ng katotohanan. Sapagkat yan sa loob ng 24 oras, halos 1 oras lang. Ay yung iba yung mga announcement pa, halos 30 minutes lang tayo. Ay yung iba, nako, katulugan mo at kagisnan mo, andyan sila. Ngayon, baka sabihin naman nilang naiingit tayo. Hindi Ipinapaliwanag lang namin sa inyo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Na you have all the opportunity to enter in that wide gate that leads to destruction. Ngunit doon sa pintuang makipot, kakaunti ang pagkakataon mong makapasok doon. Kaya ang sabi, sikapin mo sapagkat yun ang daan, pintuan, tungo sa buhay. Puri ng Panginoon! Mga kapatid, ang first coming ay nagwakas ang tinatawag ng matandang tipan. Yan ang ating tatandaan. The first coming is the end of the Old Testament era. Hindi naman ibig sabihin yan yung mga salita sa matandang tipan ay wala ng kabuluhan, kundi yung kanyang panahon ay nagwakas. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na sa 8:7 ng Hebreo, sapagkat kung ang unang tipang iyon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana hinanap ng pangangailangan ng ikalawa. Yung First Testament ended when the second covenant was instituted. Christ is the beginning of the new covenant. Kaya sabi sa Hebreo, siya matalatang 15, siya'y tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay magsipagmana ng kapatawaran ng mga kasalanan. Tandaan ninyo ang ibig sabihin ng iglesia ay tinawag. Ay yung ibang mga iglesia, wala namang aral sila ng pagtatawag. Wala silang aral ng pagkahirang. Ang mga hinirang, mga apostol, yung nakinig sa kanila, sa Panginoon nakinig. Lucas 10:16. Sila walang aral na gano'n. Pastor, kami tinawag din kami. Oo, pero tao ang tumawag sa inyo. Tao, bakit wala siyang kaloob ng pag-apostol? Tao rin ang apostol, pero tumanggap ng kaloob. Isinugo, tumanggap ng karapatan. Ang kanyang karapatan ay mula sa kanyang pagkahirang, mula sa kanyang kahalalan. Amen! Kaya pag ang tao ay nangaral na hindi inihalal ng Diyos, wala siyang karapatan. Yan mga kapatid, ang Bible. Kaya the First Testament ended when the second covenant was instituted. Ngunit mga kapatid, pagdating ni Kristo, sa kanyang muling pagdating, ang kapanahunan ng bagong tipan ay naganap na. I am the first and the last. He is the first and He is the last. Everything will be ended in Christ. Ang ibig sabihin, lahat ng bagay ay uuwi sa Kanya. Kaya Kanyang pagdating, mga kapatid, ay nangangahulugan ng kaganapan ng mga pangako ng Diyos. Pati ang ating kaligtasan, not only in our soul, not only in our character, but above all, in our weak physical bodies. Itong ating katawang may kamatayan ay magwawakas na rin at magpapasimula ang isang katawang maluwalhati. Walang kamatayan. Uri ng Panginoon. Kaya ating hinihintay ngayon ang second coming
Mayroong larawan ng first coming sa ating binasang scripture reading. Si Simeon ay isang saserdote sa templo, puspos ng Espiritu Santo, at siya'y pinahayagan ng Diyos na hindi siya makakakita ng kamatayan hanggang sa makita niya ang Kristo. Mga kapatid, sa ating panahon, may pagkakawangis. We are priests unto the Lord. Tayo'y mga hinirang na may pagkasaserdote. At kaya tayo ay nasa templo. The temple is the church with prayerful people. Kaya tayo templo ng panalangin. We are God's temple of prayer. Without prayer, that temple will become a tomb. Libingan. Kaya marami ngayong mga churches na gaya ng mga libingan. Bakit? Ano ang sabi ni Kristo tungkol sa libingan? Magandang anyo sa labas. Kung titingnan mo, okay sa labas. Ngunit sabi ni Kristo, di ba, sa chapter 23 ng Mateo, ang loob ay puno ng mga kalansay. Bakit? Sapagkat ang Holy Spirit, mga kapatid, ang nagbibigay buhay. Kaya the true Church of Christ, ay anong klaseng Church of Christ? Ano ang kanyang katangian? Filled ng Holy Spirit. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo ng araw ng Pentecostes. Yan ang pasimulan ng church. Why? A church without the Holy Spirit is a tomb, not a temple. But in the day of Pentecost, the temple of God became a dwelling place of God. Amen. Anong tawag nito mga daong nagkatipo noong araw ng Pentecostes? Alang-alang namang tawagin silang Pentecostes. Ang Pentecostes ay noun. Mga kapatid, ano yung Pentecostes? Bilang ng araw. Hindi mo pwedeng tawagin yung tao na si Pentecostes. Lalabas niyan, mga kapatid, baka mga mangyan tayo. Bakit? Si Talahib yan, pinanganak sa Talahib. Hindi! Yung mga unang tao ng Diyos, nung sila ay puspusin ng Holy Spirit, araw ng Pentecostes. Kaya nung naging katangian nila, Pentecostal, mga taong nabubuhay, naglilingkod sa Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi ba sa Church of Christ? Hindi ba sa Church of God? Napakaraming Church of God eh. Pero iba talaga yung Pentecostal. What kind of Pentecostal? Yung iba naman Pentecostal, hindi church. O meron iba, Pentecostal church. Walang Christ. Walang God. Sa ating kumplito. Church of Christ. What kind? Pentecostal. Misyonero. May pagkahiran. Mayroong kalalang. Kaya sila ibirong mission. Misyonero. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ano ngayon ang magiging kalagayan noong hindi nakaalam? Sa first coming, mga kapatid, naging malagim ang kanilang kinahinatnan. Ano nangyari sapagkat hindi alam ang first coming? Basahin natin, mga kapatid, sa 19 ng Lucas, verse 42 to 44. At sinabi, kung sa araw na ito'y nakilala mo sana sa iyong sarili ang bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, dadapat ngayon pawang nakatago sa iyong mga mata, sapagkat darating sa iyo ang araw na babakuran ka ng kuta ng kaaway mo at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila at ilulubso ka sa lupa at ang mga anak mo sa nasa loob mo at sa inyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa-bato sapagkat hindi mo nakikilala ang panahon ng sa iyo ay pagdalaw.
Noong first coming, mga kapatid, yung mga hindi nakaalam ng pagdating ng Kristo, ano ang sabi? Sila'y ilulugso sa lupa. Ilulugso sila sa lupa. Ngayon, bakit hindi nila nalaman? Bakit hindi nila nalaman ang unang pagdating ni Kristo? Ang sabi ni Kristo, kung nalaman mo ang panahon ng pagdalaw sa iyo ng Diyos, ang sabi ng angel, one who is born this day in the city of David is the Christ and Lord, your Savior. Walang nagpakilala na ang Panginoon ay dumating na. Bakit? Mga kapatid, bakit? Wala bang preacher noon? Marami na rin preacher noon. Mga kapatid, yung mga preacher ang laging marami, ang mga sugo lang ang kakaunti. 12:56, mga kapatid, ng Lucas, kayo mga mapagpaimbabaw, marunong kayo magpaaninaw ng anyo, ng lupa, ng langit, dadapat bakit din ninyo nalalamang ipaaninaw ang panahong ito? Hindi nila nalaman kung anong kahulugan ng kanilang panahon. Napakarunong sila. Pati natural knowledge, alam nila. Ang mga preacher ngayon, napakarunong. Kung titignan mo, marunong. Napakarunong. Bakit? Lagi ang ipinapangaral, pasok ka, pasok ka, pasok ka. Marunong ba yan? Pasok ka. Ito ang tunay, ito ang tunay. Sabi naman ng mga mangmang marunong. Siyempre, mangmang. Ano pa yung isa? Ito po, pula po ang tanong ko. Siyempre, may tagatingin sa concordance eh. Marunong ba yun? Ayaw lang sabihin, gumagamit sila ng concordance eh. Pag ikay naghanap ng talata sa isang kaisipan, nasa Bible yan, ang gagamitin mo concordance. Napakarunong, pambira. Gumamit ka lang ng concordance, marunong ka na. Ano bang marunong yan? Kaya iniinsulto sila ni Christ. You seem to be knowledgeable. You seem to know many things. But what is important, you were not able to understand the visitation, the coming of God through Christ. Ang pagdating ng Emmanuel, hindi ninyo nalaman na yun pala'y panahon ng kanyang pagdating. Mga kapatid, sa ating kapanahonan sa kawakasan ng huling araw, the same tragedy among the so-called believers. Bakit? Walang magpaaninaw kung ano ang panahon. Ngunit mga kapatid, inihula ni Kristo sa 24:43 ng Mateo na kung nalalaman ang puno ng sangbahayan kung anong pagpupuyat, if what's the Lord will come. Mga kapatid, at napakaikli ang ating oras, ngunit tandaan ninyo, the good man of the house, a leader, a gifted man of God, firstly, apostle, he will know the what's. At mga kapatid, ano yung pagkaalam ng panahon? Mga kapatid, ang mga pantas ay inakay ng bituin. Ngunit tayo ngayon ay hindi na inaakay ng bituin. Bakit? Marami na ngayon nagsasabog ng mga himala. Oras ng himala. Nakakita ko ng alapak, kamukhang-kamukha ni Kristo. Yung mga bata noong unang panahon, nagpapagandahan ng alapak. May mga bata noon na pagka magandang alapak, yan, akin yan, akin yan. Pero natutunaw din yung alapak. Napakahilig sa mga nakikita. Ngunit mga kapatid, tayo ngayon, hindi na pinapatnubayan ng kung ano-anong bituin. Na kung minsan ay wala, kung minsan ay meron. Yan ang bituin eh. Ngunit mga kapatid, ang sabi, kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng liwanag.
We must be guided today, not by any signs that are seen by our naked eye. We must be guided by the spirit of prophecy. And this spirit of prophecy is absolutely ministered by the servants, yung mga alipin ng Panginoon. 19 Diyes, mga alipin ng Panginoon, mga apostol, Roma, 1:1. Wala na ng apostol. Wala na, pare ka may pumasok. Ngunit ang Diyos, hindi nawawalan. Bakit? Ang kaloob sa Espiritu ay walang pagbabago. Nagpapatuloy. Kaya may nagtanong sa akin sa debate, Kapre yun, iyan ba ang nagpapatuloy at walang pagbabago pareho? Siyempre, hindi naman ako sasagot ng ayon sa kanyang gusto. Ang sabi ko, dapat kang magalak sapagkat yung nagpapatuloy na hindi nagbabago, mabisa. Sinasabi ng Biblia na lahat ng mga likha ng Diyos na material ay mga luluma. Sila'y magiging gaya ng mga basahan na maluluma. Ngunit, ang pagkatawag ng Diyos at ang kaloob ng Diyos, walang pagbabago. Si Kristo Jesus ay muling darating. What is the first coming without the second coming? The first coming is for our salvation and redemption. Mga kapatid, the second coming is for us, saved and redeemed, to be forever with Christ. Huli ng Panginoon. Saan man kayo naroon, ang Panginoong Jesus ay isinilang bilang anak ng tao sa lahi ni David. Ngunit ang isinilang ay mula sa langit. Ang Kristo na nagkatawang tao ayon sa lahi ni David. Kung ipapahayag mo ngayon na siya ang Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ipahayag mo ang katotohanan nito na ang isinilang ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At siya'y namatay. Hindi mamamatay ang Kristo kung hindi magkakatawang tao. Upang siya ay mamatay, dapat siya magkatawang tao. At siya'y namatay para sa ating katubusan. Kaya ngayong gabi, ang aking iiwang paanyaya sa inyo ay bago pa man sumapit ang Pasko, ihanda na natin ang ating puso sa biyaya ng Diyos na darating. Alisin ang hinanakit, palitan ang pagpapatawad, bawasan ang pagkabalisa, at punuin ng mananampalataya. Sapagkat ang tunay na diwa ng panahong ito ay hindi lamang ang pagdiriwang, kundi ang pagkilala na dumating na ang ating tagapagligtas, si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Ako po muli si Pastor Rod Surilla at inaanyayahan ko kayong muling manood sa susunod na episode ng Oras ng Katotohanan Classics, kung saan patuloy nating maririnig ang mga mensaheng nagbibigay buhay mula sa ating minamahal na late Apostle Arsenio T. Ferriol. At huwag niyo rin pong palalampasin ang programang Oras ng Katotohanan kasama si Apostle Jonathan S. Ferriol tuwing linggo, 7 to 8 ng umaga sa TV5.